Hello guys, kamusta na po kayong lahat? Welcome back po sa aming YouTube channel. Ngayon ay silipin nyo muna kung gaano kaganda yung lugar dito sa amin. Ito pala yung isang tourist destination dito sa amin, sa Marinduque. Yung natatanaw nyo na isla na yan, yung mainland ng Marinduque yan. Itong kinaroroonan natin ay yung isla na palagi nating natatanaw kapag tayo ay nandun sa mainland. Ito yung isla ng Gaspar Island. Sadyang napakaganda ng lugar na ito dahil napakalinaw ng tubig dito. Talagang dinarayo ito ng mga turista. Kahit mga hindi mga turista, yung mga taga rito sa amin, talagang dito talaga yung spot na gustong gusto nilang puntahan dahil sa white sand at napakaganda naman talaga ng tanawin dito. Talagang marerelax ka kapag nandito ka. Kaya bago tayo mamana, pasilip ko muna sa inyo yun talagang natural na ganda ng aming lugar. Syempre, mamamana na tayo dahil napakatagal nating hindi nakasisid. Susulitin natin yung sisid natin ngayong gabi. At sa una nating pagsisid ay ito agad yung ating nakita. Basta lahat ng gumalaw, huhulihin na natin yan para tayo ay may mga pang-ulam. Talagang napakamahal ng bilihin ngayon. Kaya manghuli tayo ng pang-stock natin at makalibre na yung ating pambili ng ulam. Okay, isang dalag yung ating napana dito. At sa pangalawa nating pagsisid, meron tayo dito nakitang isang dugso o yung mahabang us na pamilya ng kanuping pero nakawala pa siya. Medyo malalim-lalim yung spot natin na pinamamanaan ngayon dahil high tide. Kaya basta kung saan naroon yung isda, syempre kailangan nating sumisid doon para tayo may mahuli. Ito pinanghina na kaya nakatigilan ng ganyan. Ito yung una nating pinana, buti na abutan natin. Sa part pala na ito, dito yung palagi nating pinamamanaan, yung original spot. Simula nung una tayong mamana, dito talaga yung ating original spot na pinamamanaan. Dumadayo man ako minsan, pero napakadalang ng pagkakataon. Kasi nga yung oras natin ay limitado. Napakahalaga ng oras na bawat lumilipas sa atin ngayon. At syempre, diretso tayo ng pamamana. Meron tayo na naman dito na panang isang manitis. At talaga namang bihira na yung malalaking makita natin ng isda. Kaya talagang kung ano yung magpakita sa atin, ay panain na natin para tayo ay magkaroon ng libreng pang-ulam at makatikim tayo ng mainit-init na sabaw ng isda. Season na naman pala ng mga danggit ngayon dito sa spot na palagi nating pinamamanaan. Marami tayong nakikita ditong mga danggit talagang kapag dumadagsa ay talagang sobrang dami. Pero hindi natin mapana yung lahat kasi hindi pa sila malalaki. Pumipili lang tayo ng tamang sukat o tamang size para maipang-ulam natin. At syempre, sa ibang lugar naman, kahit maliliit yan, hinuhuli na yan dahil yun nga ay inagawa nilang mga daing. At tayo ay diretso sa pamamana ngayon. At meron tayo dito nakitang isang manitis na nakatago talaga. Ganito talaga yung mga pwestuhan ng mga ganitong klaseng manitis dito sa spot na palagi nating pinamamanaan. Kung hindi ka magasilip-silip sa mga ilalim ng bato, sa ilalim ng mga kahoy-kahoy dito sa dagat, talagang bihira ka makakita. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ay dahil yung mga isdang nakikita natin dito ay mga tira-tira din lamang ng mga nagalambat. Napakarami kasing mga nagalambat dito sa amin. Hindi lamang yung mga taga rito sa malapit sa spot, kundi maging yung taga ibang lugar na dumadayo dito. Kasi open itong area namin. Pwedeng dumayo yung mga taga ibang lugar at pwede silang mangisda dito. Kaya kung ano yung maabutan natin ng mga isda, syempre yun na lang yung para sa atin. At mas marami na sa panahon ngayon yung mga mangingisda kaysa sa mga isda. Kaya ngayon, kung mga ganitong klaseng isda, mga butete, ay kung ikaw ay marunong maglinis niyan, ay pwede mong hulihin yan. Pero sa case natin, hindi tayo mag-aatubiling hulihin yan dahil napakadelikado. Kailangan expert yung maglinis ng isdang yan para hindi tayo madeds
kapag tayo kumain yan. At yan, napakalaki niyan. Kung meron tayong kasamang naglilinis ng ganyan ay talagang inuwi natin yan. Pero dahil hindi tayo marunong yan, ay inangat ko lang para malaman kung gaano kalaki yan kapag lumubo. Ayan, sobrang laking butete niyan. Ayan, no? Bilog na bilog. Pero napakasarap niyan sa totoong buhay. Kapag ikay buhay pa. Ayan, syempre, pag marunong maglinis ay kayang-kaya mo yan. At syempre, hindi natin yan adalhin dahil hindi naman talaga tayo marunong yan. Siyempre sa pangalawang sisid natin ay makikita pa rin natin yan dahil napakalapit lang nung ispat na pinagpakawalan natin yan. Malayo pa lamang ay kitang-kita na natin. Kahit na medyo malalim-lalim pa lamang yung ating inasisiran dito. Ayan, kitang-kita yung balugbog. Akala ko nga na nung una kong pagkita dito ay isa ng lapu-lapu. Kaya nilapitan ko ay ito pala isang napaka-delikadong isda, yung butete. Pero napakasarap niyan kung talagang ikaw ay marunong. Ayan, napakalaking isda. Kung yan man lamang sana ay lapu-lapu, sigurado jackpot na tayo dyan. Isang malaking isda na sana. At dito meron tayo nakitang isang nakaduong na isda sa butas. May kasama pa ito pero nagpakasuksok na maigi dun sa pinakang ilalim. Kaya ito lang yung ating napana. Ito ay isdang hinog o tulos na dilaw. Masarap ito kumpara dun sa danggit na napapana natin. Halos kapamilya ito ng danggit, pero ito yung mas magandang klase dahil napakaganda ng laman nito at mas malinamnam kesa doon. At napakasarap syempre. Ayan. Meron tayong napana din dito na isang danggit. Ito yung danggit sa lusay o sa mga buhanginan na talaga namang dumarami kapag tayo nakakita ng ganyan. Ay siguradong magatingin-tingin lang tayo sa paligid ay napakaraming kasama niyan. Lalong-lalo na kapag yung bilog ang buwan, dumarami talaga yung mga danggit na ganyan. Talagang manada sila. At dito sa pagsisid natin talaga sa medyo malalim-lalim ay danggit pa rin. Ayan, no, maraming mga magkakasama yan. Pero isa lang yung napana natin dahil yan lamang yung nakahiga. Ay pang ulam na rin natin yan. Ayan, no. Kung hindi na tayo mapana ng ganyan ay baka konti lang yung ating mapana. Minsan kasi namimili ako ng mga isda na panain ay hindi ko na malayan ay wala na palang isdang mapana. Kaya kapag ako'y nakakita talaga ng mga ganito ay nagapapana ko na talaga. Dahil pang ulam na rin natin yan. Mga danggit yung puro mapapana natin dito sa bandang hulihan. Kasi pag pauwi na tayo, talagang danggit na yung ating inabanatan pauwi para tayo ay madagdagan yung huli natin. At dito meron na naman tayong napanang isang hinog na isda. Ayan, hindi lahat ng hinog ay prutas. Meron ding isda lalong-lalo na dito sa dagat dahil kulay dilaw yan kapag yan ay nasa ibabaw na ng tubig. Ayan. Talagang yung kulay talaga nila sa ilalim bukod kumpara dun sa kapag sila'y inangat na sa tubig kung saan sila naroon. Ayan, meron na naman tayo dito napansin napakaraming danggit talaga. Marami pang mga kasama nito dahil nagalaw nga niya at nagpakita na sa atin ay siya nating ahulihin. Ayan. Salamat sa mga sumusuporta sa aming YouTube channel kahit napakarami naming mga araw, buwan na hindi nakapag-upload dahil sobrang busy nga natin. At ito na lahat yung ating mga huli. Medyo hindi natin nakunan ng video yung ibang mga magaganda nating pagpana dyan. Kaya ayan, thank you sa inyong panonood.